Nagsisimula ang ating kwento sa gitna ng isang tila hindi kapansin-pansing nayon ng orc na tinatawag na pupos, na napapaligiran ng matataas na bundok at makakapal na kagubatan. Ang nayon ay ganap na nakatago mula sa mga mata ng masamang hangarin. Bukod pa rito, kung saan makakahanap ng ganoong hanggal na maglalakas loob na salakayin ang mga orc na kilala sa kanilang lakas at marahas na ugali, ang aming bida ay isang maliit na orc na pinangalan ng Goal, na kilala sa buong nayon. Para sa mga hijinks niya, 3 bagay lang ang alam niyang gawin: tumakbo ng mabilis at tumakas na kumikinang ang takong, at ngayon ay tumatakbo siya sa nayon, dumiretso sa Bork Restaurant. May isang babaeng orc na siya mismo ang nangangatay ng pagseseluhan, gamit ang matatalas na kutsilyo, at ginagawa niya ito ng buong kasanayan sa isang deft na paggalaw. Inihagis niya ang karne pataas at may mukha ng bato, na parang walang nangyari, saglit siyang tumayo. Ngunit bago pa malaglag ang piraso ng karne, tinadtad niya ito sa maraming maliliit na piraso sa kanyang mabilis na paggalaw ng kidlat. Ang kanyang pangalan ay Jerem at siya ang sole chef at may-ari ng Bork Restaurant. Si Goal ay tumatakbo sa kanyang restaurant at hindi maiwasang samantalahin ang gayong magandang sandali. Kaya tumalon siya ng mataas at kukuha na sana ng kaunting merienda. Napahawak na lang siya sa isang pirasong lumilipad na nakabuka ang bibig at sinunggaban ito ng nakakamatay na pagkakahawak. Matapos magnakaw ng isang piraso ng karne, hindi siya titigil kahit isang segundo at ipinagpatuloy ang kanyang nakatutuwang pagtakbo. At ito ang tamang gawin. Galit na galit si Auntie Bork sa walang kabuluhang pagnanakaw na ito at hindi siya papayag ang makatakas dito. Agad siyang tumakbo palabas at sinubukang parusahan ang maliit na brat ng isang beses at para sa lahat gamit ang isang kutsilyo. Ngunit nakaiwas si Goal at pinutol lamang ng kutsilyo ang isang piraso ng ninakaw na karne. Patuloy siyang tumakbo kahit anong mangyari. Ang nayon ay abala sa buhay at isang grupo ng mga taga-buo ng orc ay gumagawa na ngayon ng isang bagong bahay mula sa makakapal na troso. Masaya si Goal na kaya niyang nakawin ang karne sa murang halaga at nakatakas sa mga kahihinatnan, ngunit hindi siya tumingin sa unahan. Agad niyang binayaran ang kanyang kawalan ng pansin sa pamamagitan ng pagbagsak sa isang troso, na dinala ng isa sa mga nagtayo mula sa epekto. Napakawalan niya agad ang isang piraso ng karne. Ang taga-buo ng orc ay malakas at halos hindi naramdaman ang epekto, ngunit lumingon pa rin sa. Tingnan mo ang pinagmula ng gulo. Nakabawi na si Goal at nagpatuloy sa pagtakbo, na parang walang nangyari. At ang trosong nabasag niya ay hindi niya sariling ulo. Nagawa lamang siyang isiga ng taga-buo na siya, ang walang pakundangan na sibol, ay hindi na dapat tumambay pa rito. Sigaw din ito sa kanya. Magdasal ka, hindi kita masagasaan, baka kakain ka ng tae. Ngunit binaliwala ni Goal ang lahat ng iyon at patuloy na tumatakbo. Ang susunod sa kanyang landas ay isang bukid na may bukid kung saan ang isang pamilyang orc ay nagtatrabaho sa pawis. Ang damo ay lumilipad sa lahat ng direksyon pagkatapos ng bawat stroke ng paningin at sa panahon ng isa pang swing si Goal ay halos mawalan ng ulo habang tumatakbo siya. Ito ay maliwanag na hindi nakapigil sa kanya, at ipinagpatuloy niya ang kanyang baliw na karera sa pagsipol ng hangin sa harap ng kanyang mga mata ay ang landas lamang, ang landas na inakala niyang kailangan niyang takbuhan. Ang mga magsasaka ay nakatingin lamang sa kanya na pagod na pagod. Nagtaka ang babaeng orc kung bakit laging tumatakbo ang batang ito, parang may humahabol sa kanya. Hindi ito titingnan ng orc at sinabi sa kanya na ang paipang kalbong bata lamang ang makakasagot sa tanong na iyon. Kahit papaano ay may pakinabang siya dahil tinatakot niya ang mga mapahamak na ibon mula sa kanilang mga pananim sa kanyang pabago-bagong pagtakbo. Si Goal ay nagpatuloy sa pagtatakot sa lahat ng mga hayop sa kanyang daan. Kaya't narating niya ang kagubatan kung saan ang kanyang mga kasamahan ay gumaganap ng isang mahalagang karapatan ng pagpasa sa digmaan at malapit ng manghuli ng isang malaking matabang baboy ramo na walang pag-aalinlangan na naguhukay sa damo at lupa sa malapit. Itinuro sa kanila ng mga matatanda na ang pinakamahalagang bagay sa negosyong ito ay pasensya at katahimikan. Kaya't nagtago sila sa mga palumpong sa malapit at tahimik na naghintay ng magandang sandali para umatake. Ngunit wala silang sapat na mga pasensya. At mas hinigpitan ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa sibat at aayusin ang lahat ng mabilis at hindi mag-aaksaya ng oras sa paggalaw. Naging alerto ang baboy ramo, ngunit huli na ang lahat. Hindi siya makakatakas, at alam na alam ito ng orcs. Kaya tumalon siya mula sa mga palumpong at ipinadala ang kanyang pasensya sa impyerno at umindayog para sa isang mahusay na paghagis.
Tatapusin na sana niya ang baboy ramo sa pamamagitan ng sigaw ng labanan at gagawin niya ito kung hindi dumating si Gull na sumisigaw sa clearing, saglit niyang ginulo ang mga ngaso, ngunit sapat na para makatakas ang baboy ramo. Hindi pinansin ni Gull ang anuman dito at tinakbo niya ang hindi nasisiyahan at galit. Hindi naintindihan ng mga liner kung ano ang ginagawa ng runner na ito dito. Maghihiganti sila sa kanya at iihaw siya ng buhay sa halip na ang baboy ramo na kanyang tinakat. Kung hindi sila nakahuli ng isa pa ngayon, biglang, sa kanilang pagtataka, huminto ang baboy ramo at tumayo sa malapit. Hindi sila makapaniwala na napakatanga nitong baboy ramo. Ang dalawang orc body na ang pangalan ay Dobok at Kagan, ay nagsimulang umisi at nasisiyahang umiti. Naisip ni Kagan na siguradong may handaan sila mamayang gabi. Sumang-ayon si Dobok sa kanya at hindi na makapaghintay na mabusog sila sa karne ng boar. Ngunit iba ang naisip ng baboy ramo at tumakbo ng malakas na umutot. Galit na tumakbo ang dalawang tulala na kaibigan, nagbabantang papatayin. Bumagal ang tanggang baboy. Agad siyang nahihilo sa mabilis na pagtakbo at paghinto ng bigla. Huminto lamang siya dahil nahaharap siya sa isang tila hindi malulutas na balakid, isang makapangyarihang bundok. Ngunit walang takot niyang ipinahayag dito na ngayon ang araw na hinamon nito ng dakilang layunin mismo, ang Conqueror of Mountain. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya at tumalon at humawak sa pinakamalapit na paamano. Umakyat si Gull ng kasing lakas habang tumatakbo siya ng walang tigil sa isang segundong pagkapit, humawak muna gamit ang kanyang kaliwang kamay, pagkatapos ay ang kanyang kanan. Bigla na lang siya, nahulog mula sa malakas na impact na yumanig sa bundok. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang nag-iisang figura na yumanig sa bundok sa pamamagitan ng mga suntok nito. Oras-oras, isa ito sa mga mandirigmang orc ng kanilang nayon, at sa hindi malamang dahilan ay mukha siyang kainahinala kay Bruce Banner sa galit. Ang Hulk ay magkamukha, kahit na ang iconic na pantalon na suntok ng suntok ay yumanig sa bundok at ang mahinang layunin ay halos hindi makatagal. Ngunit ang kanyang pangalawang sorpresa at pagkalito ay agad na napalitan ng pananabik. At napasigaw siya, ay, oo, masyadong masaya si Gull para sa hamon at sumugod lamang siya sa tuktok na may higit na sigasig. Wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Sa wakas, narating niya ito at narating ang tuktok ng kanyang pawisan at pagod na mukhang init kumikinang sa tuwa. Marahil ay nagtataka ka sa simula kung bakit siya patuloy na tumatakbo. Nakakalokong tanong nito, sasabihin ko sa iyo, dahil maliwanag na ito ay dahil siya ay isang Gull, at ang kanyang puso ay napuno ng pananabik sa pag-iisip ng hindi natukoy na lupain na umaabot sa abot tanaw, na nakatayo sa tuktok ng bundok. Sigaw niya sa mundong nasa paanan niya ngayon. Ako ay Gull, masdan, ang maligayang pananaw na tanging ang mga dakila lamang ang makakakita. Hindi nagtagal, nangakong maglalakbay siya sa mga lupain na malayo sa abot tanaw at kilalanin bilang pinakamalakas na mananakop ng mga bundok. Nawala ang lahat ng kanyang sigla nang sa wakas ay napagtanto niya na nakikita na niya ang paglubog ng araw at ang araw ay paparating na. Siya ay sumigaw sa takot, hindi naniniwala na nakikita niya ang paglubog ng araw. Ang isang mabangis na hangin ay agad na umihip sa tuktok ng gayong walang pag-iingat. Kung saan nakakalimutan niya na may pagsusulit siya ngayon at kailangang ibalik ang lot. Halos wala ng oras si Gull sa huling sandali upang kunin ang paamano at iligtas ang kanyang balat. Samantala, ang bawat orc sa nayon ng Bubi ay nagsimulang magtipon sa pinakamalaking homestead para sa orc gathering, ang nakakatakot na orc chief ng Bubis na nagngangalang Garrick, ang mangguna sa seremonya ng Pangangaso, isa sa kanilang pinakasagradong tradisyon na dinaranas ng bawat batang orc sa mga kabataang ito. Surviving in the wild ay pangkaraniwan na sa kanya, na nararapat niyang harapin ang panganib ng mundo, kailangan nilang mamuhay sa veteran orcs. Kung saan ang mga magsasaka ay nasasanay bilang mga warrior. Observed and evaluated the new generation para sa paghunting. Ngayong gabi para sa culmination. Ang pagtitipon na yun ay upang ipagdiwang ang mga nagawa ng 4 na batang mandirigmang orc. Or at least 4 sila. Hindi nasisiyahan si Chief Garrick na may kulang sa seremonya ng bata at bald girl. Gaya ng nakasanayan, ang maliit na Gull ay tumatakbo pa rin sa kakahuyan pagkatapos ng paglubog ng araw. Ngayon lang siya mas desperado at humihingal kaysa dati habang pabalik sa nayon, nakita niya ang isang inosenteng kuneho sa damuhan. Ipinaalala nito sa kanya na ang gabing ito ay dapat na ang pinakamahalagang gabi para sa mga bagong mandirigmang orc. Ang pagdiriwang ng pamamaril, kahit na may layunin sa pagkapagod,
ay inihanda ang kanyang sarili na gawing mas mataas ang bilis ng pagtakbo kung mayroong isang bagay na mahusay siya noon na isang bagay na dapat tumakbo. Agad niyang ipinwesto ang kanyang braso para sa isang pamamaraan habang pinapanatili ang bilis ng pagtakbo. Ang lahat ng kanyang ekstrang enerhiya ay ibinubuhos upang maperpekto ang tiyempo ng kanyang susunod na paglipat. Ito ay isang walang kamali-mali na pag-agaw at pagtakbo ng walang kaalam-alam na kuneho sa pamamagitan ng tainga. Habang si Goal ay patungo sa pagdiriwang ng hunt, maaari pa siyang magdala ng maliit na bagay kaysa magdala ng wala man lang. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na hindi pa rin siya malalim sa orc. Si Chief Garrick ay lalong naiinip na nakaupo sa kanyang trono ngayong gabi na dapat ay sagrado para sa buong nayon. Sa likod ng pinto ng homestead ng pinuno, isang malakas at mapaglarong boses ay maririnig na palapit ng palapit. Parang ginagawa ng Goal ang kanyang pinakamahusay na impresyon ng manlalaro ng NFL. Habang tumatakbo ng buong bilis, dumudulas sa pagtitipon gamit ang kanyang kalbo na ulo habang nakahawak sa tainga ng mga kuneho na parang nakarating na sa wakas ang layunin sa football, pakiramdam niya ay naka-score lang siya ng touchdown ng kanyang buhay pagkatapos sumisira sa pasukan. Ang pinakadakilang atleta sa mundo, isang kahangahangang laro ayon sa layunin, ang mananakop. Ang maliit na lalaki na ito ay nahuli sa sandali na nakalimutan niya ang naghihintay sa kanya sa loob ng homestead. Ang mga nakakatakot na orc sa loob ay hindi humanga sa kanyang magulo na pagpasok. Sa kabaligtaran, sila ay pinandilitan siya ng masama. Sinubukan lang ni Gould na laruin ito ng marahan habang hawak-hawak ang kanyang maliit na kuneho at sinusubukang ice-scoot ang karamihan. Matalim ang tingin ni Chief, upang sabihin ang hindi bababasa. Siya ay isang humongous beast na nagmumula sa lakas ng mga orc kasama ang lahat ng mga mangangaso sa pagsasanay na tinatawag na Honto, gathered. Oras na para ihanay sila at makita ang mga bunga ng kanilang paggawa. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng isang buong araw upang manghuli ng mag-isa. Ito ay dapat na higit pa sa sapat upang magdala ng isang bagay na maaaring masiyahan ang gana ng isang tao simula sa magaspang at nerbyosong si Junior Kagan. Nag-uwi siya ng malaking dambong na baboy ramo, napakalusog at masigla na patuloy pa rin itong umutot. Bumungad sa kanila ang mapagmataas na hiyawan ng mga taga-nayon habang ang pinuno ay tumango na may sapat na kasiyahan. Sumunod ay isa pang junior hunter, tinitingnan ni Dobak ang kanyang ulo at mga kamao. Maliwanag na nakipagpunyagi siya sa kanyang biktima, ngunit napatunayan niya na ang kanyang ulo ay mas matigas kaysa sa mga kuko ng isang USA. Pinuri siya ng karamihan sa pagiging isang huwarang halimbawa ng lakas ng isang org. Maging si Chief Garrick ay nakangiti at tumatango na may kasamang papuri. Itinaas ng ikatlong junior hunter na si Muto ang kanyang ulo. Nanghuhuli siya ng malaking sungay na tupa nang hindi man lang pinagpawisan o nagugulo ang kanyang damit. Hindi napigilan ng hepe ang pumalakpak at matuwa nang makita ang isang promising junior sa batch na ito. Binansagan pa nga ng mga taga-nayon ng Muto OP. Ang bata ay talagang overpowered kumpara sa lahat ng pumapasok sa huling segundo, ay walang iba kundi ang makapangyarihang junior hunter na may hawak na maliit at malungkot na kuneho. Kung ano ang kulang sa kanya sa malaking biktima ay pinupunan niya ng puro vibes, ngunit ang mga taga-nayon ay hindi humanga sa lahat. Walang kaligayahan, walang pagdiriwang, puro lang nakamamatay at hindi natitinag na katahimikan. Pagkatapos ang lahat ng mga promising juniors, ang magandang kalooban ni Chief Garrick ay naging galit matapos makita na ito lamang si Goal na maaaring makamtan para sa isang buong araw ng dapat na pangangaso. Si Brabagal ay anak ni Golfen, ang pinakadakilang panday sa nayon ng Baba, at ngayon ang pinuno ay lumalapit sa kanya na may nagbabantang galit na sumisikat sa lahat ng dako. Ang maliit na kalbong manggugulo nanginginig sa kanyang bota, natitisod sa kanyang mga salita, at hindi sinasadyang tinawag ang punong chief sa halip, na insulto si Garrick sa murang lot na dinala sa kanya ng junior na ito para sa sagradong seremonya. Ang kalokohan ni Goal ngayong gabi ay nagdulot din ng kahihiyan sa kanyang ina. Sa lahat ng iyon sa isip, Garrick furiously primed kanyang kamao na may nagniningas na passion. Pagkatapos ay itinapon niya ito ng napakabilis na parang missile na patungo sa maliit na layunin. Si Goal ay nakatikim ng disciplinary punch level 1 mula sa kanang kamao ng pinuno. Isang kamao na kasing laki ng katawan ng maliit na lalaki. Napakasakit na naramdaman niyang umitim at puti ang mundo sa loob ng 1 minuto. Ang pasukan ng homestead ay ganap na nasira mula sa epekto habang si Goal ay lumipad na parang ragdoll.
Napakalakas ng lakas ni Chief Garrett kung kaya't ang dalawang mandirigma ng orc ay kailangang tumalon at humabol kay Goal ng buong lakas upang pigilan siya sa paglipad patungo sa Diyos, na hindi alam kung saan ang sandaling iyon na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang sakit mula sa indent sa kanyang tiyan ay lubos na nagpamanhid sa kanyang sentido at nawalan ng malay. Nang magising si Goal makalipas ang ilang sandali, natapos na ang seremonya ng pangangaso at siya ay mag-isa sa gitna ng nayon. Ang ilang mga gawa ay sapat na mabait upang magtagpi-tagpi sa kanya, ngunit ang sakit mula sa pandisiplinang suntok na yun ay nananatili pa rin. Gusto lang ni Chief Garrett na manghuli ang kanyang mga juniors, at parang naglaro lang ang Goal sa buong araw sa lahat ng araw. O dapat na, ang malakas, sinanay at disiplinadong si Goal ay ginawang katuwa-tuwa ang kanilang tradisyon sa pamamagitan ng pagiging mahina at tamad para sa pangangaso. Ayaw na ni Garrett na makita pa ang kalbong si Goal. Dapat pagnilayan ng maliit na lalaki ang kanyang ginawa. Alam ni Goal na gusto ng pinuno na pagnilayan niya ang kanyang mga kilos, ngunit ang suntok na yun ay sobra pa rin para sa kanya habang naglalakad siya sa madilim na nayon. Napansin niyang nasa entrance na siya ng bahay niya. Sa halip na pumasok sa tahanan ng pinakadakilang panday upang magpatuloy sa paglalakad, ayaw lang niyang makita ang mukha ng masungit na matandang babae na yun, ang masungit niyang matandang babae. Ang guni-gunihin lamang ang galit na mga sigaw mula sa nakakatakot at mahusay na kagamitang matandang orc na iyon ay sapat na upang magpadala ng malamig na lamig sa gulugad ni Gold, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad habang kumakanta, casual na nakarating sa kanyang sariling lihim na base, isang yungib malapit sa isang bangin sa tuktok ng isang bundok. Nasa kanya ang lahat ng kailangan niya sa loob nitong maaliwalas na sekretong base niya. Siya ay may pagkain, isang kama, at lahat ng bagay na kailangan ng isang batang orc sa kanyang sarili para sa gabing iyon. Sa sulok ng silid, may dala pa siyang lampara na kailangan lang ng kaunting pag-iling para lumiwanag ang lugar. Ang araw na ito ay talagang nakakapagod para sa layunin, kaya ang pagpindot sa dayami para sa isang sandali. Iba lang ang tama, nakaramdam siya ng kaginhawaan saglit, ngunit ang kanyang pinsala mula kanina ay nagsisimulang madama muli. Ang gusto lang niya ay magpahinga. Ngunit ang mga kahihinat na ng kanyang mga aksyon ay bumabagabag sa kanya ng masakit. At that, mukhang hindi pa tapos ang gabi para sa batang orc. Nanginginig at hindi komportable ang buong katawan niya. Sa ngayon, maaari na rin siyang umihi para sa kaginhawaan, ang kanyang mga sugat at maging ang kanyang pantog ay hindi na siya hahayaang makapagpahinga ng buong gabi sa lihim ng base. Ang kanyang palikuran ay ang buong mundo, o hindi bababa sa gilid ng bangin sa labas ng yungib na may sakit at lahat ng layuning yun ni Goal ay hindi makaligtaan. Kahit ang pagkakataong maglaro, kahit na kailangan niyang gawin ito sa kanyang sariling ihi. Siya ay naging napakahusay sa paggamit ng bangin bilang kanyang palikuran na maaari na niyang gawin ang maalamat na Rolling Thunder piece. Ang kanyang kasiyahan ay biglang naputol matapos makita ang isang napakalaking apoy sa gitna ng kagubatan. Pinagmamasdan ito ng malapitan. Ang apoy na yun ay hindi kamukha ng yung run-of-the-mill forest flame. Papalapit na talaga ito at tumatakbo sa mga puno para dagdagan ang mga kasawian niya. Sa araw na ito, nakarinig siya ng sobrang nakakaligalig na tunog na nagmumula sa ibaba ng kanyang mga paa mula sa gilid ng bangin. Siya ay walang ingat sa paggamit bilang ang kanyang mga layunin sa palikuran, ang bukas na banyo ay gumuho habang ang kanyang pee stream ay dumadaloy pa rin. Tila ang bangin ay pinasabog ng parehong kakaibang insidente na may kaugnayan sa kung ano ang nangyayari sa sunog sa kagubatan. Habang nahulog sa isang nakakatakot na taas, nakuha niya ang kanyang pantalon, ngunit ang kanyang ihi ay nahuhulog sa tabi niya. Bumagsak si Goal sa mabatong sahig na may masakit na impact. Ang pangalawang hindi nauugnay na masakit na pinsala sa parehong gabi, ang kanyang likod ay sumasakit, na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa dalamhati. Ang kanyang kamalayan ay nagsimulang dumudulas muli, ngunit ang kapalaran ay masyadong malupit kay Goal. Bumaba mula sa bangin ang sarili niyang ihi at bumagsak ng husto sa nakabuka niyang bibig na sumisigaw. Tiyak na pinigilan siya ng lasa. Pilit na tinangka ni Gould na alisin ang pag-ihi sa kanyang sistema na parang sinapian siya ng masamang espiritu. Ang sakit ng kanyang tiyan at likod at ang maalat na lasa sa kanyang bibig ay lubos na pahirap. Ngunit isa pang bagay ang pumutol sa kanya mula sa kanyang pagpapahirap sa kanya. Isang napakalaking nagniningas na hayop sa hugis ng isang lobo ang humahabol sa isang madilim na duwende, at sila ay patungo sa direksyon ni Goal. Malinaw na nasugatan ang Dark Elf, ngunit ang mga mata na iyon ay puno ng determinasyon na maunawaan ang lahat ng kaguluhan. Balikan natin ang ilang sandali kanina,
Ang kagubatan ng mga orc ay isang mahirap na lupain upang maniobrahin, lalo na kung ikaw ay humihinga dahil sa pagod. Ang madilim na duwende ay dumadaan sa ilang magaspang na pagtugis. Nanginginig na ang mga kamay sa paghawak lang ng kutsilyo. Hindi siya makapagpabagal, ngunit gusto niyang subukang maantala ang mga humahabol sa kanya kahit isang segundo lang. Ang kutsilyo ay ekspertong itinapon sa perpektong anggulo at pinabilis ang matalim na talam sa hangin. Parang bala na tumatagos sa hangin mismo, ngunit ang mahinang talam na yun ay hindi katugma sa maapoy na lobo na hayop. Madali itong hinampes at nahati sa dalawa. Ito ay dapat na antalahin ng hayop, ngunit ang lahat ng ito ay nabigo. Ang Dark Elf, hindi niya maiwasang mamura at madismaya sa kanyang abalang sitwasyon. Ilang araw nang tumatakbo ang misteryosong Dark Elf kasama niya. Ang sugat ay pahirap ng pahirap para sa kanya na malampasan ang halimaw. Isang napakalaking lobo na parang nilalang na may apoy sa kanyang mga mata, tinitigan itong mabuti, tila may ilang mga metal sa likod nito, sumisigaw ng singaw at usok. Ang mga kuko nito ay parehong matalas at sapat na matigas upang gilingin ang mga solidong bato ng Orc Forest. Nakakulong ang napakalaking hayop na ito. Ang tanging layunin ni Goal ay mahuli ang Dark Elf ng buong lakas. Hinampas ng lobo ang mga kuko nito at halos mapunit nito ang lupa na kinatatayuan ng maitim na duwende. Nagawa niyang makaiwas sa huling segundo, ngunit ang suntok lang ay sapat na upang siya ay matisod ng kaiyahiya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, natataranta siya. Ang lugar na iyon ang epekto, tamaan ang lakas ng loob at determinasyon. Sa wakas ay nasira niya ang momentum at nabawi ang balanse sa kanyang mga paa pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit ang pag-atake ay nagpalala sa kanyang kalagayan, na nagsusuka ng dugo sa buong lupa habang ang matinding pananakit ay kumakalat sa kanyang loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili siya sa kanyang misyon. Kailangan niyang protektahan ang isang bagay sa kanyang buhay. Gagawin niya yun kahit nadurog na ang kanyang kaluluwa at mawala ang kanyang isip sa likod ng umuusok na hayop na lumilitaw ang dalawang silweta na naglalakad ng may pananakot na may galak sa kanilang mga mata. Dalawang masamang mukhang goons ang nakangiti mula tenga sa tenga, habang pinagmamasdan ng Dark Elf na nagdurusa sa sakit. Ang mas maliit na lalaki na may matinik na buhok at mapunggay na mga mata ay partikular na nakakatakot. Nakaramdam ng mabigat na presensya ang Dark Elf. Timbangin mo siya ng may masamang pakiramdam. Nagsimula siyang manginig sa magkatulad na bahagi, sakit at takot, ngunit inabot pa rin niya ang isang talam dahil hindi siya dapat magalit bilang isang mamamatay tao na Dark Elf. Isa pang kutsilyong panghagis ang inilabas at inihagis ng buong lakas na kayang ipon ng kanyang buong katawan. Siya ay lubos na nagnanais na lumaban hanggang sa ang kanyang huling hininga ay maubos at malubhang na sugatan. Ang kanyang mga pag-atake ay nagsimulang maging walang silbi. Ang kutsilyo ay pinaalis lamang ng hayop at dinadala tayo nito Goal sa dahilan kung bakit. Ang maalamat na lumiligid na Thunder Piece ay walang pakundangan na nagambala. Ang maliit na kutsilyo ay sumabog hanggang sa bangin na may sapat na puwersa upang maputol ang gilid ng prestihiyosong palikuran ni Goal sa labas ng pag-asa at mga pagpipilian. Nagpasya na lang ang Dark Elf na i-invest ang natitirang lakas sa pagtakbo muli. Mas malalim ang ginawa niyang mad dash, sa gitna ng kagubatan malapit sa lugar kung saan nabiyak ang gilid ng bangin. Si Miss Dark Elf Assassin ay nakatutok sa pagkuha ng kaunting distansya na hindi niya napansin na ang maliit na kalbo na orc na nagsusuka ng umihi sa mga bato malapit sa bangin. Si Goal na may mapait pa rin sa kanyang panlasa ay ganap na naguguluhan sa kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Ang tanging nakikita niya ay isang sugatang Dark Elf na hinahabol ng isang mukhang demonyong halimaw. Sa wakas ay sumagi ito sa isip ni Goal. Bale ang kalokohang eksenang ito ay talagang bumungad sa kanyang harapan. Sinubukan niyang makalayo ng mabilis at kasing desperadong makakita ng halimaw, pagkatapos mahulog mula sa bangin at inumin ang sariling ihi ay wala talaga sa mga plano ni Goal ngayong gabi. Sa wakas ay napansin ng Dark Elf na ang batang orc ay nagkakagulo at naisip na dapat mayroong isang orc village sa malapit. Kung iyon ang kaso, maaaring may pagkakataon pa na makaalis sa kurot na ito ng buhay. Sinubukan ni Mr. Dark Elf Assassin na tumawag kay Goal, ngunit ang kalbo ay masyadong nakatutok sa pasture na hindi siya natatakot sa hayop. Pinaplano pa niyang gamitin ang ilan sa mga bumabagsak na mga labi ng bato bilang isang uri ng sandata na sumipa ng isang piraso ng bato patungo sa hayop na kanyang tinawag na hotdog. Nakangiti lang ng mayabang habang pinagmamasdan ang maliit na bato. Mag-zoom sa himpapawid sa halip na isang madali at nakakahiyang paghampas.
Ang maliit na bato ay nakagawa ng crack sa mismong impact. Ito ay sa labas ng hayop, mga inaasahan na ang isang maliit na kalbo orc ay maaaring makapinsala sa kanyang matalas na paa. Ngunit si Goal ay isang natatakot na bata pa rin, at nagawa niyang galitin at hindi kilalang nakakatakot na hayop. Sa ngayon, maaari na rin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, tumakbo ng mabilis hanggat maaari, nakikita kung gaano kabilis ang baliw na gitling na yon. Kahit ang Dark Elf Assassin ay humanga sa makina ng batang orc. Nakalulungkot, si Goal ay maaaring bumilis, ngunit siya ay naging malamaya at walang pansin kung minsan. Naiwan niya ang isang piraso ng bato sa daan na ang isang maliit na depekto sa lupain, kasama ng kanyang nakakabulag na bilis, ay nagdulot sa kanyang atake ang paggulong sa mabatong landas. Hindi niya masira ang kanyang momentum. At ang Google ay patungo na ngayon sa pangalawang hindi sinasadyang karanasan sa cliff diving ng gabi. Dama po ang batang orc sa mukha ng bangin gamit ang kanyang mukha. Una, pamitik siya at pamitik na parang ragdoll na walang kontrol. Ang kanyang mga sugat ay nagsisimula ng bumulusok sa pisikal at mental. Pinong-pinong tumama sa lupa si Goal, ang kanyang katawan ay malata at walang paggalaw. Sinundan din siya ng Dark Elf pababa. Hindi matiyak ni Mr. Assassin kung okay ba ang batang ito o hindi. Ilang segundo lang, nang maglaon ay pumalit ang survival instincts nang bigla siyang bumalik sa kamalayan. Naramdaman niya agad na may tumabi sa kanya, kaya't isang bastos na uppercut ang pinakawalan habang tinatanong kung sino ang estranghero na sinundan pa ng isang malutong na sampal bago medyo nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa sitwasyon sa kamay. Awkwardly siyang humingi ng paumanhin dahil sa pagkagulat nito sa hindi kilalang tao. Na tinatawag siyang bra, napapansin na ang mga matulis na tenga sa layunin ng kutis ay maaaring makakita ng duwende sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagod at pagod ang assassin na ito. Nagsisimula ng bumigay ang kanyang mga paa, ngunit ang mga matang yun ay puno pa rin ng walang humpay na determinasyon. Ang madilim na duwende ay nagpakilala bilang isang Robron mula sa kagubatan ng Redstone. Siya ay lubhang nasugatan at nangangailangan ng tulong. Ngunit bago pa siya formal na humingi ng tulong kay Goal, ngunit bago pa man magapang hotdog beast ay naabutan na sa tuktok ng bangin. Ang mga metal fixings sa katawan ng hayop ay nagsisimula sa tunog tulad ng isang steam engine. Ang ingay sa temperatura ay patuloy na tumaas sa isang kakilakilabot na antas sa kanyang higanteng tiyan, isang nakakapasong mainit na bola ng apoy ay nagsisimula na. Upang maipan at umikot, ang napakalaking bolang apoy ay inilunsad sa sobrang kakilakilabot na bilis na para itong isang bulalakaw na bumababa mula sa langit. At humarap si Goal at tumakbo kay Warren at nabigla sila na kailangan nilang tangke o iwasan ang gayong mamamatay na galaw. Wala talaga silang choice, kinailangan nilang tumalon ng buong lakas maliban kung gusto nilang literal na maluto. Si Rob ay medyo nangingintab sa kanyang pag-iwas. Ngunit ang layunin ay ang hari ng pagkahagis ng kanyang katawan sa masakit na mga ibabaw. Nagsisimula na namang sumiklab ang pinsala ng Dark Elf. Nawawalan siya ng dugo sa isang alarming rate. Ang tanging pag-asa na mayroon siya ngayon ay ang batang clumsy orc sa kanyang harapan. Sinubukang mabuti sa abutin ang tulong ni Goal kanyang makakaya. Sa ngayon si Goal ay malapit ng sumuko sa kanyang mga pinsala. Hanggang sa tuluyang nawala ng malay habang ang nakakatakot na halimaw ay patuloy na lumalapit mula sa likod ng isang damit at nawala ito saglit, ngunit pagkaraang mahimasmasan ay may nasaksihan siyang hindi kapanipaniwala. Ang batang orc na tumakbo na parang duwag ay karga-karga na siya ngayon. Umiiyak pa rin si Goal sa takot para sa kanyang buhay, ngunit isinapanganib ng bata ang kanyang buhay upang maalis ang isang estranghero sa daan ni Harm. Ayaw makarinig ng kahit anong usapan. Ang kanyang isip ay nakatakda lamang sa isang bagay at isang bagay lamang, ang pag-alis dito. Ngunit iyon ay maaaring maging mas mahirap ngayon na ang halimaw ay nagsisimula na ring umakyat sa bilis. Sina Goal at ang assassin ay malapit ng mahuli sa isang napakapangit na pagtatapos. Dapat silang tumakbo ng mas mabilis o ang itaas na kalahati ng kanilang katawan ay maaaring magpaalam sa kanilang ibabang bahagi. Ginagawa ni Goal ang lahat ng pagtakbo sa nakalipas na ilang sandali at ngayon ay isang nakamamatay na matinding pag-atake ang darating para sa kanila mula sa likuran. Siya ay nagpasya na ihagis ang madilim na duwende sa hangin, malayo sa epekto sa nick of time. Tulad ng para sa batang orc, ang kanyang bilis at oras ng reaksyon ay napatunayang isang lifesaver habang siya ay dumidikit sa puwersa ng paghiwa sa ibabaw ng isang makinis na pag-iwas. Bumalik ito sa pagtakbo na parang nauubusan na siya ng oras. Siya ibinato sa isang dray sa medyo malayo at mataas.
At ngayon ang duwende ay mabilis na bumubulusok mula sa itaas ng langit. Dahil sa bilis at lakas ni Goal na makaiwas sa isang kill shot. Habang pinapanatili din ng isang das at ligtas. Ang nakakatakot na hotdogs na humihiwa ng enerhiya ay nakaligtaan lang ang duo sa pamamagitan ng isang buhok. Kaya't isang magandang bagay na walang layunin. Malayo pa ang paghabol. Ang mainit na aso ay nagluluto ng isa pang nagniningas na sibat mula sa nakakatakot nitong panga. Sa ngayon, ang pinakamaingat na plano ay magtungo sa nayo ng bubas ng mas mabilis hanggat kaya nila doon. Maaari silang humingi ng tulong sa mga adult na orc. At para magawa yon, kailangan muna nilang makaligtas sa isa pang napakalaking pagsabog at maapoy na pagsabog sa daan. Una swerteng nagawa ulit ng duo. Sila ay clumsily na iwasan ng isa pang killer shot na naging sanhi ng pagkasunog ng pantalon ni Goal. Napakapamilyar ni Goal sa kalupaan. Sa puntong ito, binabagtas niya ang mga gumagapang na baging habang nakakapit upang tugunan at kumakanta ng lokal na kanta ng org. Hindi rin nagtagal ang layunin na tumawid sa lugar na nakalabas ang kanyang asno. Kahit papaano ay nagagawa niyang may salba si address sa labas mismo ng nayo ng orc, ang pagiging mabilis sa kanyang mga paa ay dapat magkaroon siya ng karapatang maghagis ng mapang-asar na mukha sa humahabol na hayop. Samantala, isa sa mga mandirigma sa Pops Village ay nakaupo, ang punong nayon sa lokal na ramen stand. Nagpakawala siya ng buntong hininga para sa isa na namang nakakastress na araw ng pagiging pinuno. Ang tanging nakakapagligtas na biyaya niya sa lahat ng stress ay ang kanyang ramen. Ang mangkok na ito ng kumikinang na pagkain ng mga Diyos ay ang tanging nakakaunawa sa kanyang sakit. Kung mahilig si Garrett sa kanyang ramen, maaari niyang singutin ang singaw na nagmumula sa mangkok sa buong araw. Ang pag-asam ng pagkain ng perpektong pagkain na ito ay nagpapakilo sa kanya na parang excited na mag-aaral. Ang kanyang mga kamay na tumigas sa labanan ay mukhang napakalaki kapag hawak niya ang maliliit na chopstick. Ito ay tulad ng isang ritual para sa kanya. Kinukuha niya ang unang batch ng noodles, ang perpektong unang kagat. Ang hepe ay hinay pa nito ng ilang sandali. Ang mga pansit na ito ay talagang makakapagpapaso ng iyong dila. I enjoy lang ni Chief Orson, ang Ramon ASMR mukbang. Ngunit bago niya makuha ang makalangit na kagat sa kanyang bibig, habang si Garrett ay walang pakundangan na nag-ambala ng isang lumilipad na si Goal at ilang dark elf. Ang ramen stand ay agad na nabugbog sa hindi mapigil ang epekto at isang damit at agad na nahimatay. Napapaligiran ng noodles, cookware at mga wasak na dingding ng ramen stand. Ang masaya at nasasabik na si Chief Garrett ay nawala sa isang segundo. Nagdilim na ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga ugat sa purong galit at humingi lang ng tulong si Gould. Ngunit hindi yun isang bagay na nakapag-aalala sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinagsisisihan ay tungkol sa kanyang masarap na ramen. Ang lahat ng galit na ito ay kailangang pumunta sa isang lugar. Ang bilis ni Garrett ay sadyang hindi makapaniwala habang iniikot niya ang kanyang katawan sa paligid sa galit at luha na puno ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamao ay nag-clenched at ang tilapo ng perpektong itinakda. Ang pagmamalaki ng mga orgs, ang happy na kinatatakutan at iginagalang ng lahat ay nagpakawala ng isang suntok na napakalakas kaya nabago nito ang estilo ng sining. Tinawag niya itong paghihiganti sa halimaw. Nadapa ang halimaw sa buong lugar. Tumalbog ang katawan nito na parang wala lang. At ang asong yun ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ang bawat infrastruktura sa daan ay lubhang nawasak. Ang nakakatakot na hayop ay hindi man lang nagmukhang lobo o aso sa dulo ng pambubugbog. Inilunsad ito sa mismong lugar kung saan nakatayo ang dalawang misteryosong figura. Tila walang pakialam ang dalawa na parang papel ang gusot ng kanilang alaga. Ngumiti lang sila at itinapon ang halimaw para sa kanila. Ang pagkabigo sa misyon nito ay ginagawa lamang ang bagay na isang walang kwentang hayop. Magsisimula na ang pangunahing kaganapan. Mukhang ang blue skin duo na ito ay nakatutok na hindi lang sa duwende, kundi pati na rin sa mga orc. Nabawi ni Chief Garrett ang kanyang pagkakalmado pagkatapos ipadala ang aso na lumilipad sa limot. Inutusan niya ang iba pang mga orc sa paligid na magpatunog ng busina upang bigyan ng babala ang bawat isa sa mga nanghihimasok. Mabilis ang tugon matapos ibigay ang utos na narinig sa buong nayon, ang bawat orc sa kani-kanilang propesyon, bata at matanda, ay nakipag-coordinated ang lumikas sa village shelter. Habang para sa ilan, ang banta ng mga intruder ay isang tawag sa pagkilos upang humawak ng armas. Ito ang tanda upang magmarcha pababa sa nayon at sumama sa pinuno para sa labanan.
Ang mga veterano ng Pubas Village ay malapit nang pumasok sa labanan. Ang lahat ay handang makipaglaban sa kanilang buhay sa linya kasama si Chief Garrick na nangunguna sa harapan. Ito ay isang batalyon ng malalakas na orc laban sa dalawang mahiwagang demonyong figura na mukhang masamang balita para sa mga intruders na tumuntong sa nayon ng hindi inanyayahan. Hindi magdadalawang isip si Chief Garrick na maghanda para sa digmaan. Nangako siyang ipapakita sa dalawang dark intruders na sila lang ang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Ang mga mandirigmang orc ng Pupas ng nayon ay handang sumama sa kanilang pinuno. Pinangunahan ni Chief Rick ang pagsugod na may mabigat na hakbang pasulong. Samantala sa gulat dahil sa wakas ay nawalan na ng malay ang Dark Elf dahil sa pagod at pinsala, sa hindi kalayuan sa kaguluhan, ang iba pang junior hunters ay palihim na nagmamasid sa nangyayari. Dalawa sa kanila ang walang gustong gawin sa mga nangyayari, ngunit gusto ni Muto na mapalapit. Gusto ni Muto na pumasok ang mga junior hunters bilang isang team, kahit na malapit na ang mga Uncle Orc. Upang makisali sa digmaan, papasok lamang sila sa kondisyon na mauna si Muto bilang pinuno. Ang tatlong tahi ay sumugod sa gilid ni Goal habang si Baldy ay nasa gulat, sa wakas ay napansin ni Goal na ang kanyang mga kaibigan ay lumabas sa nayon upang makita ang mga linya sa harap. Siyempre, nakipagkamay kaagad siya sa kaibigang si Muto. Ang ibang mga junior hunters ay nalilito kung bakit ang isang lantang mukhang talong ay nababalot ng dugo sa sahig. Nakita ng isa sa mga mandirigmang orc ang mga bastos na bata at sinigawan sila dahil malapit sila sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila na naghahanap lang sila ng layunin sa kabilang panig ng field. Ang misteryosong duo ay nakagawa na ng kanilang hakbang. Pareho silang ngumingiti na para bang hindi sila lalaban sa isang full-force orc battalion. Ngunit ang pagtitiwala na yon ay hindi walang batayan. Nanginginig si Gull nang makita ang dalawang nakangiting lalaki na yun ay nakakaramdam din ng pressure si Muto at tinanong ang kanilang mga tiyuhing orc kung sino ang kanilang kinakalaban batay sa mabigat na presensya lamang. Alam na ng mandirigma kung ano ang kanilang ipaglalaban. Sa isang maikling segundo, binuksan ni Adres Senador ang kanyang mga mata at bamulong ng isang nakakatakot. Ang dalawang misteryosong figure na ito ay hindi lamang mga regular na goons. Ang mga ito ay mapupungay na mga mata na nakakakita sa lahat ng bagay. Ang kinin lamang ng ilang mga nilalang. Sila ay mga full-blown demons at sila ay bumaba upang kunin ang Dark Elf. Ngunit hindi nabigla si Chief Garrick. Nagbigay siya ng babala sa dalawa na tumalikod o mamatay doon. At pagkatapos ay mukhang ang mas maliit na demonyo ay hindi masyadong siniseryoso ang babalang yun. Nagpakilala siyang Izal Wright, ang Vice Captain ng Great Demon Army. Nagmumungkahi si Izal Wright na umalis sila sa lugar sa sandaling makuha nila ng palihim ang Dark Elf pabalik. Nang mga nayon ng orc ay sumagot pabalik sa isang pagpapakilala ng kanyang sarili. Hindi niya hahayaan ang mga demonyong ito na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin sa kanyang teritoryo, lalo na pagkatapos na sirain ang kanyang mahalagang sandali ay wala sa tanong. Ang kasakiman ng mga demonyo ay maaaring umalis o ilibing sa lupa. Iyon ay nakakakuha ng isang malakas na tawa mula kay Vice Captain Izal. Self-assured na pagsisisihan ng hepe ang kanyang mga sinabi. Iyon ang hudyat para sa mas malaking demonyo na ngumiti mula tenga hanggang tenga at kumilos. Ang malaking demonyo bilis ay hindi tumatawa bagay. Wala na siya kasama ng hangin sa isang segundo lang. Naramdaman ni Chief Garrick ang isang pakiramdam ng kapahamakan para sa isang maikling sandali, ngunit hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa kanyang hukbo. Siya ay lumiliko upang sumigaw sa bawat isa upang hawakan ang kanilang sarili, ang malaking kilusan ng mga demonyo. Ang brutal ba nila ay mabilis? Ang mga kakilakilabot na mandirigmang orc na ito ay sistematikong ibinagsak isa-isa sa isang marahas na kaso. Nararamdaman ng isang mandirigma ang panganib na nagmumula sa likuran, na humaharang sa napakalaking kamao ng muscular demon gamit ang isang talam. Ngunit kahit na dissenting reaksyon at tugon ay maaari pa ring gawing walang silbi ng purong brood. Ang mandirigma ay ipinadala na lumilipad na parang hindi siya tumitimbang ng kahit 1 libra pagkatapos ng isang welga. Lumilipad siya sa sakit habang hawak ang kanyang bahagyang nawasak na talam. May ilang maliliit na tulong na naghihintay na masira ang kanyang momentum. Nahuhuli ng 4 na junior hunters ang kanilang tiyuhin ng orc na nagngangalit ang mga ngipin, kahit na para sa isang battle-hardened veteran orc. Napakalakas talaga ng mga demonyong ito. Ang pagkakaiba sa laki mismo ay medyo hindi kapanipaniwala. Dahil kilala ang mga orc sa kanilang malalaking frame,
Ang nakakatakot at maskuladong demonyong ito ay kilala bilang Ump Fine, ang ikatlong upuan sa Great Demon Army. Ang kabilang panig ng larangan ng digmaan ay tila niruruta o sa bahaging ito, at ang mga junior hunters ay nagsisimula ng mag-alala. Pinalakpakan ng mandirigma ang mga demonyo. Masamang panimula ng asno sa kanyang ulo, kaya sinusubukan din niyang gumawa ng isang cool na isa para sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang pangalan ay literal na Bob, ang tagabuo niya. Buong pagmamalaking itinuro ang kapulungan na katatapos lang niyang itayo, na para bang kamangha-mangha ito pagdating sa kalidad ng build ng orc. Bob, ang tagabuo ay talagang nangunguna sa laro pagdating sa katatagan. Bump Fine. Natuwa ang demonyo sa pagpapakilalang yon. Hindi niya alam na kalaban niya ang isang taong bumuo ng isang perpektong tugma para sa kanya bilang isang nilalang na mahusay lamang sa pagdurog sa ikatlong Sea Demon Primes ang kanyang mga binti para sa isang singil upang tapusin ang lahat ng mga singil. Si Bob, ang tagabuo ay nakatayong mataas at mapagmataas, na pinuprotektahan ng bagong henerasyon sa likod niya bago pa mawala ng kontrol ang laban. Sinisigawan niya ang mga brats na umiwas sa daan hanggat maaari. Ngayong nakita na nila kung ano ang kaya ng mga kalaban. Tunay na takot, mga ilaw ng apoy sa ilalim ng kanilang likuran. Si Bob, ang tagabuo at ang kanyang basag na talam ay magbibigay ng labanan ng lakas. Isa pang pumunta. Halatang pinipilit ni Bob ang kanyang sarili habang si Ump Fine ay nakangiti lang ng baliw habang binabalaan ni Chief Garrick ang kanyang mga tropa sa paparating na panganib. Nakagawa siya ng matinding pagkakamali. Nabigo siyang manatili sa kanyang mga mata. Ang ibang kalaban ay ayos lang. Ang Vice Captain ng Great Demon Army, ang demonyong yun ay nasa hangin na, naghahanda ng isang napakanakamamatay na sipa sa likod ng ulo. Ang Welga ay gumawa ng isang kanta. Boom, at isang epekto na kayang sirain ang anumang bagay sa landas nito. Sa kabutihang palad, ang hepe ay nagkaroon ng mabilis na reaksyon at isang napakahigpit na depensa. Pinunasan niya ang tama na yun na parang wala lang at pagkatapos ay pinalo ay ayos lang, ang pagpilit sa demonyo na umatras si Izel ay natuwa lang dito. Nilalabanan niya ang embodiment ng orc strength at hindi niya napigil ang tumawa. Talagang humanga siya na ang pinuno ng orc ay mas may kakayahan kaysa sa una niyang inaasahan, ngunit ang hepe ay magiging seryoso. Ngayon pa lang niya nasaksihan kung gaano kabilis kumilos ang demonyo. Ang tanging solusyon sa problemang ito ay upang tapusin ang labanan ng mabilis. Sa kanyang jacket easel, hindi naniniwala si Wright na magiging ganoon kadali para sa pinuno dahil simula pa lang ito. O baka kung naghirap siya sa simula pa lang, baka ito na rin ang katapusan. Si Isel Wright ay isang mabilis na nakakatakot sa larangan na parang ang mga batas ng pisika ay hindi umiiral. Inihanda ni Chief Stalwartly ang kanyang sarili para sa isang epekto na misteryosong hindi nagmula sa harapan. Gayunpaman, ang hepe ay may razor-sharp instinct pagdating sa pakikipaglaban. Alam niyang nakalabas na ang likod niya kaya mabilis siyang tumalikod na puno ng uhaw sa dugo ang mukha. Nagpakawala siya ng isang bulag at ganid na umiikot na sipa na nakahuli sa ISIL. Right square sa mukha, pinapaikot nito ang demonyo na parang walang humpay na bagyo pataas, ngunit mabigat ang easel. Nagawa niyang makabawi at nabawi ang balanse sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Lalo siyang nakaramdam ng excitement. Sa halip, mas gusto niyang labanan ng hepe kaysa dati. Maaaring maglaho ang matamis ng ngiti ni Isle sa susunod na segundo, at isang mahinang blur lang ang nakikita ng pinuno. The next thing you know, naisara na ng demonyo ang distansya at nagtanim ng solidong tuhod sa mukha ng hepe. Si Garrick ay pinalipad bilang kanyang mukha. Sagana sa dugo, saglit siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan habang umiikot at bumagsak sa open field. Ang masama pa nito, ang demonyo ay hindi pa tapos, na ikinakadena ang kanyang madyugo at brutal na mga combo. Ngunit sa bawat kritikal na pagtama ng malinis sa punong Isle ay nagsisimulang isipin na ang laban na ito ay nagiging boring. Chief's malaking katawan ay napunta mula sa duguan hanggang sa ibinaba mula sa itaas na parang bulalakaw. Ang kanyang paglapag ay nag-iwan pa ng isang maliit na bunganga para hilahin ang kanyang dugo. Ang demonyo ay isang nilalang na walang awa. Itinulak pa ng ISL ang ulo ng hepe sa lupa gamit ang isang tadyak. Sinisi niya ang hepe sa pagiging tulala na hindi basta-basta ipinamigay ang duwende. Ngayon gusto lang ng ISIL na panuorin ng lalaki ang kanyang minamahal na nayon na gumuho sa alikabok sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Si Bob, ang tagabuo at si Ump Fine, ay may sariling mukha din.
Narinig ni Bob na ang layunin ng mga demonyong ito ay ang misteryosong duwende. Ang duwende ay nagkataong kasama ang mga bata sa kanilang nayon, kaya kailangan niyang bumili ng oras para tumakas sa mga brats na yun. Ngunit nang makita ang nakakatakot na figure ng napakalaking Umpfine, nagsimula siyang mag-isip na maaaring ito na ang katapusan niya. Naniniwala si Bob na kahit na ganoon ang kaso, ang mga organisasyon ay hindi kailanman aatras sa isang labanan, kahit na siya ay humarap sa buto. Ang lakas ng pagdurog ng walang katotohanang matipunong demonyong ito. Hindi siya sesuko, ngunit ang mapagkakatiwalaang talam ni Bob ay walang kap-ares. Pinutol ng banggaan ang kanyang sandata sa isang maikling sandali. Alam ni Bob, ang tagabuo, kung ano ang susunod na darating. Wala siyang may pagtanggol laban sa barbaric na lakas ng isang mataas na ranggo na demonyo. Si Bob ay isang nakaupong pato at isang masamang demonyong martilyo ang malapit nang bumaba sa kanya. Umpfine, walang kahirap-hirap na pinunasan ang orc warrior sa kinatatayuan niya para dagdagan ang insulto. Pinadala pa ni Umpfine si Bob na tagabuo na lumipad sa bahay na ipinagmamalaki niyang itinayo. Malubha ang mga pinsala ni Bob. Mayroon siyang malalim na bunganga sa buong katawan at tiyan, ngunit hindi pa tapos ang demonyo. Sa napaka-demonyong bilis na yun, ang muscle freak ay higit pa. Gusto niyang matiyak na mahigpit na nakakabit si Bob sa bahay na kanyang itinayo dahil ito rin ang magsisilbing huling pahingahan niya. Ang kanyang kabaong, isang mabangis na suntok ay sumire sa loob ni Bob, at ang labis na epekto ay nagpaangat sa pinakamatibay na bahay sa nayon mula sa lupa. Si Bob, ang tagabuo ay matatag at lubos na natalo. Umpfine, pinuri si Bob sa pagiging matapang hanggang sa tuluyang masira. Ang demonyo, hindi nahahayaan ang orc na ito para sa kanilang misyon. Sa hindi kalayuan sa kalunos-lunos na eksena, ang mga junior hunters ay desperadong tumatakbo at puno ng takot habang karga-karga ang Dark Elf, kahit na medyo malayo na sila. Ang malademonyong bilis ni Umpfine ay napakarami pa rin upang labanan. Isa pa sa mga maskuladong demonyong suntok ang pinakawalan na parang 1 toneladang TNT nang mawala ang usok sa hangin, parang may iba na. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay may mahaba at may kintab na itim na buhok at matipuno at mabangis na mga mata, at matagumpay niyang naharang ang isang demonyong makapangyarihang kamao gamit ang isang kamay sa mga junior hunters. Siya ay anti-Los Senador kay Muto. Siya ang kanyang amo at para sa lahat sa nayon. Siya ang kanang kamay ng pinuno. Mag-rewind tayo ng kaunti kanina at nasaksihan ang mga pagsisikap sa paglikas ng mga tae bilang mababang village at nangunguna sa singil upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa loob ng mga emergency shelter, samantala, sa kabilang panig ng kaguluhan. Isang messenger org ang nagmamadaling dumating para ipaalam sa matanda. Tumakbo ang messenger na ito upang ihatid ang balita na may mga nanghihimasok sa kanilang pintuan. Gayunpaman, tila ang matanda na naninigarilyo ng tubo ay hindi masyadong naabala sa pag-update. Alam na ng nakakatakot na mukhang elder org kung ano ang nangyayari sa lahat ng kaguluhan. Si Luzon ay abala sa pagkuha ng bawat isa sa kaligtasan nang ang mga pagsabog mula sa kasagsagan ng labanan ay tumunog. Agad siyang gumawa ng baliw na sugod upang makarating sa mga linya sa harap ng mabilis hanggat maaari. Ang evacuation area ay matatagpuan sa isang bangin sa itaas. Ang nayon at ang digmaan ay nangyayari sa ibaba. Nakita ni Lozan ang mga junior hunters na desperadong tumatakbo palayo sa isang bagay na nasa linya ang kanilang buhay. Kung dadaan siya sa tamang paraan pababa, walang pagkakataong makarating sa kanila sa oras. Alam na kailangan niyang tumalon pababa sa ganoong taas. Pinaandar ng kanang kamay ng pinuno ang kanyang galit. Ikaw na espiritong hayop, ang kaluluwa ng isang napakalaking at makapangyarihang rhinocero ay nagmula sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng isa sa mga matatandang orc kung ano ang nangyayari sa mga hindi nakakaalam. Ang site na ito ay isang bagay na dapat tingnan. Luzon, espiritong hayop, ang rhino. Iilan lamang na mandirigma ng orc ang biniyayaan ng gayong kapangyarihan. Kailangan ng walang katapusang pugiling sa pagsasanay upang magising ang kanilang panloob na hayop sa kaso ni Luzon. Ang paggising na ito ay nagbigay sa kanyang napakalaking lakas at balat na kasing tigas ng baluti. Ang makapangyarihang orc lady na ito ay hindi kanang kamay ng hepe, para sa wala sa isang matulin at mabigat na pagtalon, itinulak niya ang sarili na parang missile, adeptly controlled her body's breakneck speed. Itinuon niya ang kanyang target sa mga junior hunters. Kakakuha lang ni Umpfine ng isang orc child quadric heal, ngunit si Auntie Lawson ay nasa daan na upang iligtas ang kaluluwa at katawan ng isang hayop. Siya ang ultimate orc fighter, ang kanang kamay ng pinuno.
Tamang-tama, napigilan ang pag-atake ng mga demonyo gamit lamang ang kanyang kanang kamay, agad na naramdaman na ang bagong dating ay hindi isang taong dapat balewalain. Nagpakawala siya ng isa pang chain ng combo upang mag-follow up sa block para mag-strike, ngunit ang mabilis na pag-follow up ay madaling napigilan din. Nakikita kung gaano kakul at kung gaano kahusay ang kanilang anti-lows at makikipagsabayan sa demonyo. Hindi napigilan ng mga bata na magsaya. Parang ngayon lang nila nakita ang kanilang tagapagligtas na magpadala mula sa langit. Si Muto ay namamaga sa pagmamalaki dahil ang kanyang pangunahing layunin ay mabilis na igiit na ang kanyang tiyuhin na si Bob ay mas masamang asno, kahit nasa gitna ng labanan. Nag-aaway pa rin ang mga punk na ito. Muntik na nilang makalimutan na dapat ay kumukuha sila ng mga Dark Elf at atensyong medikal. At mas lalong nagdudugo ang kawawang lalaki ngayon. Ang marinig ang mga kalokohang lumalabas sa mga brats na ito ay nakiliti kay Lawson. Siya ay halos kasing takot ng isang demonyo, sumisigaw sa mga punk na tumahimik. Sinisikap pa rin ni Lo na malaman ang sitwasyon, ngunit ang matalinong gawin ay dalhin ng mga brats ang duwende kay Mr. Buta para magamot. Ngunit ang pinakamalaking problema sa kanilang lahat ay nakatayo pa rin sa harap niya. Ang sinumang gumugulo sa nayon ay aalisin, at oras na para sa mga matatanda na humakbang at pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Ang orc sa nayon, anuman ang kanilang propesyon o edad, ay handa na para sa usok. Maging ang butcher lady ay handa nang sirain ng ilang bola kasama ang mga magsasaka at ang hindi kapani-pani walang halt na magkamukha. Tumingin si Fine sa grupo na malapit ng maggrupo sa kanya, at ang demonyo ay tila hindi napigilan. Nangunguna sa singil ay mababa sa kanyang mabagsik at pinong diskarte. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang espiritong hayop upang mapahusay ang lakas ng binti. Tinutukan ng paa ang demonyo habang may dalang napakalaking lakas ng paputok. Isang stump ang nag-angat ng napakalaking bahagi ng lupa na kahawig ng sungay ng rhino. Nakataas ito sa masamang demonyo, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang reaksyon. Nagpasya lang si Fine na lumundag ng may hindi likas na lakas at pagkapino sa ibabaw ng itinaas na lupa. Sa kabilang panig, si Lo Senador ay ganap na nakakulong sa pakikipaglaban gamit ang kanyang kabilang paa. Gumamit siya ng isa pang espiritong hayop, na pinalakas ang itinaas na lupa habang ang isang Ramplos in ay nakazoom patungo sa demonyo sa kalagitnaan ng hangin na nagmaniobra na nagulat sa isang sandali, ang espiritu. Ang enerhiya ng mga hayop ay nagmula sa isang translucent na anyo, na nagcha-charge tulad ng isang rumaragasang rhino sa kanyang kamao habang ang konsentrasyon ng lahat ng piercing power Luzon ay bumangga sa Demon's Fist. Ang showdown ng purong kapangyarihan ay tila natapos sa isang tiyak na draw. Ngunit si Fine ay inilagay sa isang mas delikadong posisyon habang mabilis na bumabagsak. Higit pa rito, ang labanan na ito ay hindi nilalabanan ng isang orc lamang. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga adult na orc ay hindi gaanong kalalim sa labanan at madaling ipadala ng ikatlong upuan ng Great Demon, kahit na may kaunting kontrol sa kanyang bumabagsak na katawan. Makikita pa rin ni Fine na ang iba pang mga orc ladies ay nakaupo na. Up ng isang bagay na makakasakit sa lupa. Lumapag si Fine at nahirapang makahanap ng balanse sa loob ng ilang sandali. Dalawang mabilis na gumagalaw na blur ang umiikot na sa kanya na parang isang pares ng matalim na umiikot na talam. Ang butcher at ang mga babaeng orc na magsasaka ay naglapag ng ilang masasamang sugat sa laman sa magkabilang gilid. Ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Fine ay napalitan ng tahimik na galit. Sa halip, ang dalawang babaeng ito ay tinatreto ang katawan ng mga demonyo bilang kanilang karne upang ukit at laslas ayon sa gusto nila, isang masamang solusyon upang matigil. Iyon ay upang ganap na putulin ang kanilang mga talam. Ang mga pinag-ugnay na pag-atake ay huminto. Laking gulat para sa dalawang orc ladies. Matapos maalis ang masasamang talam, huminga ng malalim ang demonyo. Umikot siya pagkatapos. Lumilikha ng isang vacuum ng hangin na nagtataboy sa lahat ng bagay sa kanyang agarang paligid. Matapos ihinto ang kanyang mga pagsisikap na tanggayan ang mga orc ladies, tila gusto rin ni Bruce Banner ang ilang piraso ng pagkilos ng demonyo. Sinamantala ng Hulk orc, nakahanap ng malawak na likod at nagpakawala ng ilang hard-hitting combo, ngunit hindi sapat ang ganoong uri ng firepower para seryosong makapinsala sa isang mataas na ranggo na demonyo. Nauwi lang sa rage ang Fine pa. Kumalas siya, ngunit ang Hulk orc ay magaan sa kanyang mga paa at nagawang umiwas. Nakalulungkot, para sa Hulk na sinundan ng isang mabangis na pag-agaw ng mukha at isang point-blank na sentensya ng kamatayan ay naging seryosong galit dahil ang tunog ng pagbagsak ng ulo ni Hulk sa sahig ay narinig ni Lo at nakabawi mula sa pagkakabangga at ngayon ay nagmamadaling muling pumunta.
Kasama ang brutes na demonyo kung madadapa niya ang kanyang spirit beast-infused strike, baka mailigtas lang niya ang Hulk Orc ng sabay. Ang sitwasyon sa punong bahagi ay mukhang malungkot na rin ay ang lahat ay binugbog ang pinuno ng Orc at ngayon ay nagpapaalala kay Ump na tapusin ang mga kaaway at makuha ang Elf Bump na tila hindi narinig ang sinabi ng kanyang kapareha. Ang tanging bagay na pinagdadaanan ng Brute ay ang sobrang galit niya. Siya ay galit na galit to the point na ginamit niya ang kamao niya para pantayan ang mukha ng Hulk ng walang awa. Ilang segundo lang ang huli ni Lo kasama ang kanyang espiritong hayop. Ngunit susubukan niyang mapunta ang kanyang Meteor Rhino Punch sa lahat ng paraan. Ito ay isang welga na angkop sa isang mahusay na mandirigma ng lahi ng Orc. Sapat na ang impact para baligtarin ang mundo ng mga Umps, ngunit nakabangon muli ang demonyo ng kasing bilis ng pagkawala nito. Ang tanging nawala sa kanya sa nakakatakot na suntok na yun ay ang kanyang nakakatakot na sombrero. Tumayo si Umps, at parang huminto ang oras. Wala na ang kanyang sombrero at tumambad ang kanyang kalbo na ulo na may 3 piraso ng paltry na buhok. Nabawi ng maskuladong demonyo ang kanyang unhinged na ngiti pagkatapos maramdaman kung gaano kalakas ang babaeng orc sa narinig niyang pinag-uusapan ng iba kung gaano kalakas ang mga demonyo, ngunit ang makita ito ng personal ay walang katotohanan sa kanya. Naubos niya ang lahat ng kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, at karamihan sa mga taga-nayon ay wala na rin sa komisyon. Ang kanang kamay ng pinuno ay maaari lamang umaasa na siya ay bumili ng sapat na oras para sa mga bata upang makatakas para sa kapakanan ng lahat ng mga nasugatan at nahulog na mga mandirigma. Ang mga brats ay dapat iligtas, ngunit ang mga handgal na batang orc ay hindi man lang tumakbo. Nakatago lang sila sa isang bush na nanunood ng labanan. Nagdiwang pa nga si Unfoldo kung gaano kalakas ang pagkatalo ng kanyang amo. Hindi nila pinansin ang mga utos at nakalimutan ang tungkol sa pagdadala ng Adres at Randwar sa doktor ng nayon na si Mr. Buta, nang marinig ang kaluskus ng mga ugat sa malapit na halos lumuwa sa galit sa kung gaano pipi ang mga batang ito. Alam na nilang nababaliw na sila pagkatapos mapansin at nagsimulang magturo ng daliri sa isa't isa. Ngayon hindi lang sila takot sa mga demonyo, pati na rin sila kay Tita Lawson. Ang kanang kamay ng pinuno ay may karapatan na magalit sa mga walang pakundangan ng mga batang ito dahil sa hindi pag-iisip, ngunit tila wala siyang gaanong oras upang magbigay ng masusing panayam dahil ang isang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa larangan. Dahil sa impact ng pagsabog ay napatumba pa ang mga brats at ang walang malay na Dark Elf sa kanilang pinagtataguan. Isang tanong ang gumugulo sa isipan ni Lo. Iyon ay kung natapos ng pinuno ang kanyang ramen ay hindi layunin. Positibo ang layunin na nasira ang oras ng Romano ni Chief Garrett, kasama ang buong Stanlow at nakaramdam na ng pananakit ng ulo dahil hindi magiging maganda ang sitwasyong ito. Mula sa pagkakadapa at pagkahampas sa sahig si Chief Garrett ay nabuhay muli. Ang kanyang mukha ay magulo at duguan, ngunit ang kanyang antas ng kapangyarihan ay kitang-kitang tumataas ayos lang at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang presyon ay maaari lamang magmula sa mga eksperto na tinatawag na Beastmasters. Ang pinakamalaking pagkakamali ng demonyo ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa pinuno na makabangon. Galit ni Chief Garrett, ikaw na espiritong hayop ay sumabog sa anyo ng isang napakalaking oso na angkop para sa isang mandirigma ng kanyang tangkad. Pinilit ng ISIL ang sarili at bumalik sa kanyang mayabang na tawa. Ang Beastmaster ay ang pinakamalakas na orc na nabubuhay. Hindi akalain ng demonyo na makakatagpo siya ng ganoon. Dito, pinipigilan ng pinuno ang takot na masira ang nayon. Ngunit ngayon ang gusto lang niyang gawin ay pagsisihan ni Isle ang pagtapak sa boob, ang kanyang nayon at ang pagsira sa kanyang mahalagang ramen time. Ang demonyo ang unang sumugod na nasa sabik na subukan ang kakayahan ng isang malakas na kaaway. Ang bilis ni Isil ay talagang isang bagay upang makita. Ang kanyang blur ay nagbubunga ng isang malakas na sonic boom, ngunit ang isang simpleng sipa na walang iba kundi ang bilis ay hindi magiging sapat upang tumagos sa isang galit na orc. Sinubukan ni Chief Garrett na sumunod sa isang grab, ngunit ang mga demonyo ay nananatiling madulash. Ang isa pang palihim na pag-atake na nagmumula sa likod ay naharang sa tamang oras. Sinubukan ng hepe na kontrahin, ngunit kulang pa rin siya sa battle of speed at ang Isle ay pupunta para sa isang mababang pag-atake. Matigas ang isang yon, ngunit nalampasan ni Chief Garrett ang isang matagumpay na pagharang. Muli, sa pagkakataong ito, tila maaaring samantalahin ng orc ang isang pagbubukas mula sa isang error sa pag-atake. Ibinibigay na ngayon ng dalawang matitinding kakumpetensya ang lahat sa kanilang kapangyarihan para mauna habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin.
Sa wakas ay nabunat na ni Garrick ang kanyang mabangis at nakakatakot na hubad na martilyo. Gaano man kabilis ang demonyo, ito ay isang pag-atake na ibang kalibre kaysa sa kanyang naiintindihan. Isang chop na lang ang naglatag ng tila hindi mahawak ang bise-kapitan ng hukbo ng Greed Demon. Ang martilyo ng hepe ay nagpatalbog sa kanyang buong katawan sa matigas na lupa na parang unti-unting gumapang sa kanyang utak ang sakit sa basketball habang siya ay humirit, hindi maintindihan ang mga tunog. Ang mga demonyo ay maaaring maging malupit, ngunit ang mga organisasyon ay maaaring maging kasing bisyo. Kinuha ng punong Isles ang buong ulo niya, mga malalaking kamay. Ang malademonyong headlock na yun ay sinundan ng mabilis na kidlat at perpektong pagkakalagay ng tuhod na strike ay nawala ng kontrol si Ezel sa kanyang katawan. Siya ay naging personal punching bag ng hepe habang nasa ere. Hindi malinaw kung may iniisip pa ang demonyo. Napilitan siyang gumising nang maramdaman niyang inilagay siya ng napakalaking org sa isang napakasasi wrestling hold sa kalagitnaan ng hangin. Ito ang napaka-espesyal na whirlwind bear bomb ng pinuno, isang pisikal na gawa na napakalakas na lumilikha ito ng isang natural na sakuna. Ang walang tigil na mabilis, ang isip ng mga demonyo ay higit pa sa dati, lahat ay nakahanap pa rin ng paraan para masira ang momentum ng hepe at makawala sa isang siguradong putok na pumatay. Lahat tama. Kahit papaano ay nasira, malaya at umatras. Nagsisimula ng kumikinang ang kanyang mga braso na may nagbabantang aura. Ang aura sa kalaunan ay tumigas at bumuo ng isang uri ng madilim na gamit sa braso.